hapon po. Ako si Esther. Okay. Nandito po ako para alamin ang opinion nyo tungkol sa Diyos. Sige. Narito po ang mga katanungan. Unang-una sa lahat, naniniwala ka ba sa Diyos? Oo naman. Para naman lahat ng tao dito sa Pilipinas, naniniwala sa Diyos. At isa ako sa mga ito. Para sa inyo, sino siya? Yung tanong mo yun, ilang nagdaang siglo na yan, tinatanong pa rin yan ng mga tao yan, sino ang Diyos? Para sa akin, yung Diyos kasi, yun yung higher being, sinasabi nga, di ba? Yung tawag, divine being, kataas-taasang sabihin nila, parang ganun. Yun yung para sa akin yung Diyos. Bakit ka naniniwala sa Kanya? Kasi, ang tao, magpapakot ko ako, ang tao takot yun sa kamatayan. Diba? Ang tao, gusto niya na, ano yung pinakagusto ng tao? Kaligayahan. Kaya nga, di ba, yung mga bata ngayon, yung mga teenagers, yung mga pa-love-love pa sila, di ba, yung mga love life pa sila, yung mga nalalaman. Kasi nga, kailangan nila ng kaligayahan. Pero, ang ano kasi sa Diyos, pag naniniwala ka sa Diyos, alam mo yung afterlife, yung after na sinasabi na, yung pagkamatay mo, maaatin mo yung internal happiness na sinasabi nila. Doon ako, kung bakit ako naniniwala, yun. Yun nga, harap ng tao yung kaligayahan. Ano ang simbahan para sa'yo? Sige, magbabanggit mo na. Ang simbahan kasi, nagsimula yan nung namatay si Jesu Cristo, di ba? Sa ano yun eh? Sa Bible yun eh. Yung 12 apostles, alam niyo, di ba? 12 apostles, sino magbigay ng example ng 12 apostles? Matthew, Mark. Ayan, yung apat na apostoles, di ba? Yung apat na apostoles na gumawa ng Biblia. Yung good news, o yung good gospel, yung Matthew, Mark, Luke, at saka si John. Ngayon, doon nagsimula yung church. May gets mo ba? Para sa akin, doon nagsimula yung church yun. Kung wala yung apat na yun, hindi mabubuo ang church. Hindi yung rason ng church na ibahagi yung magandang salita ng Diyos na may habang buhay na kaligayahan. Yung never ending nga naman. So, yun. Yun yung church. So, di ba ang mabanggit na ilang events sa church? Okay. Dati kasi ang church kasi, simbahan ng Katoliko. Ano yun eh? May mga masasamang nangyari yun din eh. Diba? Kung nag-aaral ka ba ng church history, anong grade mo na ba? Grade 9 po. Grade 9, okay. Pinag-aaral ni church history, diba? Okay. Yung church history, hindi yan kumbaga divine lagi. Lagi may pagkakamali yan. Alam niyo yung time ng, tawag dito, Crusaders ba yun? Yung mga knights? Ginagamit nila ang salita ng Diyos, pero mali naman yung rason nila. Nag-ano sila ng lupa para sa kayamanan, pangyarihan. Yun ang doon, ang pagkakamali ng simbahan. Ngunit, yun nga naman, sa ngayon, paano nagbago naman ang church eh? Talagang nag-focus sila. Nag-focus sila sa rason nila na ipahamahagi yung salita ng Diyos. So, yun. Yun lang. So, tingin mo bakit ito nilikha, ang mga simbahan? Ano ba yung rason ng simbahan? Di ba, nasabi ko yun, di ba? Ano yung rason ng simbahan? Pamahagi yung salita ng Diyos. Di ba? Yun nga, yung for gospels, di ba? Yun. Yun lang mismo yung good news. Ano ba yung good news? Ano ba yung nasa good news na yun? Ano yung good news na yun? Yung Jesus, si Jesu Cristo namatay para sa atin, para tayo mailigtas. So, yun yung rason ng simbahan yun. At meron pa, para sa akin meron pa yung pangalawa, yung moralidad ng bawat isa. Yung LGBT na yan, yun yung states ng Amerika, diba? Ilan yun? 50. LGBT approved, gay marriage. Pero sa tingin mo, bakit yung simbahan opposed doon? Kasi, hindi naman yun pwede sa Bible eh. Hindi naman pwede sa Bible, di ba? Yun nga, doon pumapasok yung morality. Yung moralidad ng bawat tao. Yun yung pangalawang rason ng simbahan ng Katoliko para sa akin.
So, yun lang yung mga plan. You want to have eternal Happiness. Do you want what was lost? Do you want to Correct. mistakes of your past?